Ay, magandang hapon na mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat sa madagdag subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Bigay lang ho tayo ng ano rito. Kaya ano ho to eh. Carmina Constantino. Watch. DOJ on what next? DOJ on what's next after BP Duterte. No show. At NBI proves. Oh. Well, going back to one of our top stories now, the NBI's probe into the alleged threat made by the Vice President against the President, the First Lady, and the House Speaker. Joining us now, Justice Undersecretary Jesse Andres. Undersecretary Andres, good afternoon to you. Thanks for joining us today. Welcome to the program. Yes, good afternoon, Carmina, and to all our viewers. All right, so give us a glimpse here, give us a clearer picture here, Undersecretary, as to how this investigation will go, considering the VP is a no-show. Yeah, let's put everything in context. Go The ahead. NBI issued the subpoena for two reasons. First is to investigate the alleged threats against the Vice President herself. It is also the duty of the National Bureau of Investigation to determine particular threats to national security that involves the Vice President, the President, and other high-ranking officials. So that was the first purpose of the NBI investigation. The second purpose is really to... Sinasabi niya kasi, di ba mga friend, may threat daw sa buhay niya. Oo. Ngayon, tinatanong naman ng NBI kung sabihin mo sa amin at kami na mag-iimbestiga kung ano yung ano mo siya, kung sinong nagbabanta sa'yo. Isa takot-takot. Siyempre, sino ba yung magtataka? Katakot-takot ang gwardiya mo. Mga taga-Davao pa, tapos may threat pa sa buhay mo, di ba? Kaya marami nagsasabi mga friend. Yung sinasabi na ito, puro kathang isip. Di ba? Tuloy natin. To enable the Vice President to present her side with respect to the, the viral press conference where with expletives and in a very, engaged manner, she gave a threat to the President, the First Lady, and the Speaker of the House. And not only a threat that, as she explained, she already engaged the services of an assassin, a particular person who will do the job. He identified the targets, the 3 targets, and this individual said that he will do it until the end. And he said, yes. And the Vice President, it's no joke. So given that context, we believe that the threat to the President is a very serious national security issue. That's why we wanted to conduct early on the investigation. In day 1, we issued the subpoena, but the Vice President asked for a suspension, a resetting. So we agreed to the resetting up to December 11. So when we awaited her arrival on the December 11 investigation setting, she did not appear. And it is really unfortunate that she is not availing of her opportunity to explain the context within which she gave those threats. And apparently she is saying that she does not regret having made those remarks. Okay. So we will take everything in consideration in this investigation, even the latest remarks of the Vice President. Okay, Undersecretary, let's backtrack a bit. Right. Are you calling it already not anymore alleged, but are you calling it a threat? Because here's the thing: the Vice President is denying that she's ever made those threats, Undersecretary. Well, Sipin mo, no, gaano katibay ang mukha nito si Sarah. Dinidelay niya pa. Na wala raw siyang, parang gano'n. Diba sabi ni Carmina, dinidelay niya na may sinabi siyang gano'n. Anak nakamote. Tibay, no? Tuloy. as you can see, there is a principle in law we call res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Anyone who would view the video would readily, conclude that it was the Vice President herself who made those threats. It is to her a conditional threat, but nonetheless it is a threat because under our revised penal code, even threats with a condition are punished. That is the only thing I was saying previously. I am not making any particular judgment on whether she is already guilty of grave threats or the anti-terror law or even sedition, but these are possible charges that could be filed against her. Dami.
grave threat, sedition, kung ano-ano pa pala, possible cases na maipapile dito kay Sara Duterte, posibleng maipile sa kanya. Kaya pinasagot sa NBI, pero tuloy natin to kay Andres. And that is why we sent a subpoena, particularly identifying those offenses, so that she will be prepared, and when she goes to the investigation, she can explain her side fully, because that is the requirement of due process. This is the role of the NBI, and apparently she does not want to participate in the process, and that's why I'm calling it very unfortunate, because this is a venue where she can ventilate her correct explanation on the context of her statements, and that will be part of the record and the evidence that will be considered by the NBI in evaluating whether to elevate the matter to the DOJ or not. Undersecretary, she's not only choosing not to participate, she's also calling the NBI biased. And that's the reason why she doesn't want to participate. She says the NBI is going to be biased in their investigation anyway. Your thoughts on that? First and foremost, it is very unfair for anybody to just claim that a particular institution, I refer to the NBI as an institution. It is an institution, a long-running institution, to be totally biased. That's totally unfair and has no basis. We in the department of... Sabi ni Andres, has no basis, no? Paano naman masasabing has no basis yan? Yung NBI na sa Davao, si Alpau. Di ba sabi ni Arlen Stone pag pumunta si Alpau, may sobre na ibinibigay si Kibuloy. Tsaka yun nga, yung mga kaso sa lahat ng mga kaso doon sa Davao, mga patayan, wala namang nagawa yung NBI doon kaya paano hindi masasabi, kaya alam ni Sara Duterte na itong NBI bias. Kaya niya nasasabing bias yan. Kasi nga, naging bias ang NBI sa kanila sa Davao Di ba tama tayo, mga friend? Sabi naman nito si Andres, parang hindi tuong ganon. Siguro sa'yo. Pero yung mga, kagaya yung NBI sa Davao, andun pa yata si Alpau hanggang ngayon, hindi pa yata natatanggal. Marami na nagsasabi na nalalagyan. Di ba? Kung may kaso na yung Alpau, na tumatanggap ng sobre, Kikibuloy. Di ba? Tuloy. of Justice, together with the NBR, are duty-bound to, investigate and prosecute all criminal law offenses. It doesn't matter whether this person is an ordinary citizen or a high-ranking official. We have to treat them equally. We have to serve them. Sana nga, sir. Tuloy. Subpoena, give them a chance to answer, to reply, and explain their side. But at the end of the day, we have to base our evaluation, our decision on the evidence that we are able to gather. And that is due process. And even without the testimony of the Vice President, we can get independent evidence to prove the other elements of the crime, possibly for grave threats, because the threat has already been issued, probably also for the anti-terror law, because it is addressed against a high-ranking official, and death is being threatened to a public official in a manner that could possibly sow fear and intimidation. The president cannot have any threats because he is supposed to serve the people. And if there is any threat to his life, it will impede the delivery of his service. He has to meet people. He has to be in particular venues. But if there is a threat to his life, that will be a total disservice to the citizenry because, he will be impeded in successfully, delivering service to our people. Here's the thing, though, Undersecretary, all that you just said, we understand. But understand as well that in the history of this country, agencies have been weaponized to go after those who are perceived to be enemies of the state, enemies of the administration. How will you? That word. Yeah. How will you? Yes. How will you disabuse the minds of many now, Undersecretary? If I could just finish my question, how will you disabuse the minds of many that we're seeing the same thing all over again? That the institution that you care
for is being used or is being weaponized against the Vice President. Go ahead. Yeah, we should not speak in general terms. Okay, we should speak on. Galing ni Carmina, no? Kaya, nagagamit yung mga institusyon na to, NBI, DOJ, Ombudsman, o diba? Para proteksyonan yung mga korap na politiko, di ba? Gaya nga ito si Martínez ba to? Martínez, sa Ombudsman, okay tamo. Kitang-kita mo na kung paano niya, ewan ko, mga friend. Kaya nga sabi ni Trillanes bago daw siya magsampa sa Ombudsman, hintayin niya muna mag-resign o yung matapos na si Martínez yung term niya sa 2025 at saka na siya magkasampa ng kaso sa Ombudsman. Kasi pag nagsampa ka doon, wala kang kapupuntahan Parang ganon ibig sabihin ni Trillanes, di ba? Tuloy. Particular acts and matters under consideration. Gaya ito MBA na to, di ba? Maraming kaso si Kibuloy doon sa Davao. Yung rape, dismiss. May nag-imbestiga ba sa MBI? Dismiss. Inopen lang ulit, kaya galit na galit si Kibuloy. Ba't dismiss na ikayan doon Tapos ngayon, binuksan nyo na naman dyan sa Department of Justice. Di ba? At yun, pagdating sa Department of Justice, nakakita ng probable cause. Kaya ayun si Kibuloy ngayon, nakakulong doon sa kulungan. Di ba? Pero kung hindi nangyari ito, walang ay nako, tuloy. The crime of grave threats is plain and simple, threatening an individual, his family, or his property, whether or not the threat is actually done. Okay, so there is no big deal about it. You just have to prove that the threat was made, it was directed against a particular person, and weaponization is not an issue here. But let me tackle that matter of weaponization. We in the Department of Justice, early on in the start of the administration, addressed that matter of harassment cases and weaponization. What did we do? We increased the level or threshold of evidence before a person can be charged in court to not only probable cause, but prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. If we wanted to maintain that stature of the DOJ as a weapon, then we would not have changed it. Because probable cause is just a probability that a person probably committed a crime and he can already be charged in court. But no, not anymore. We do not want to file harassment cases. It has to be a reasonable certainty of conviction, meaning all the elements of the crime needed to get a conviction in court should be at hand before we file a case in court. So it can never happen again. So that is exactly why we are saying, please trust the system. The system has been changed to address the requirements of human rights, the primacy of the rule of law, and the primacy of human rights. So she will never be charged in court unless we have all the evidence needed to secure a conviction. That is why if she will only participate and give the system a chance, due process will be served. We assure you that. All right. She's not the only one that you have subpoenaed to participate in this investigation. There were others as well who participated in that online press conference. From the testimonies you've gathered so far, what can you deduce, Undersecretary? Yes. You're correct. We have subpoenaed other people, those who were also part of the press conference. And independently, the intelligence community has already gathered evidence on the security aspect of this issue. And with respect to the social media content, we have already preserved the video. We have requested the platform to preserve it, and this will be part of the evidence that will be considered by the NBI panel and eventually possibly elevated to the DOJ. So we do not want to preempt anything, but what we are saying is we continue to do our work. It is not because it is the Vice President, it is because it is our duty under the revised administrative code whenever there is a violation of criminal laws to conduct an investigation, especially now that it is of national significance because the threat was issued against the sitting President, the First Lady, and the Speaker of the House, Martin Romualdez. Tell me something, Undersecretary. Did that conversation that the Vice President claims to have had
with this assassin. Yes. Did that ever take place? Do you have reason to believe that that conversation was real? And if Yes. it's not real at all, what does that tell you about the vice president weaving this the story and Yeah. presenting it as fact in Yeah. that press conference? Go ahead. Yeah. I wanted to give the vice president herself. We are only, speculating on the context of her statements. But that is why the opportunity for the vice president to put it in context was wasted when she did not appear before the NBI. But even an ordinary person's appreciation of the video, you tell me, you think it is a joke? You think it is a lie that the vice president was saying in a press conference? You make that decision, and that will be the same manner by which the judges, if this is filed in court, will make that decision. That's why I say res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. So I am not to make that decision now, but let the evidence be brought forth, and we will weigh everything. And at the end of the day, if there is sufficient evidence to file the case, we will. Because not because we want to or we need to, but because it is our duty to maintain peace and order. If every crime is a crime against society, against the community. That's why every case is called People of the Philippines versus blank, the accused. Because every time there is a crime, we have to protect the community. So we have to do our job. But Undersecretary, where else will you gather evidence? Where else are you looking? Are you looking for the pieces of evidence, Undersecretary? Yes. We have to look at contemporaneous acts. You see that right after the declaration or the press conference where the threat was made public, there were other acts that ensued. There were some rallies, there were some demonstrations, there were other utterances by significant people. That's why we have to put all of this in context. Normally, speech is guaranteed and cannot be questioned because you have freedom of speech, but only when there is a clear and present danger that the protection to free speech it becomes restricted and accountable. So in this particular case, there was a clear and present danger that we are trying to protect the public from, because it would be disastrous if the president would be killed and the vice president issued a threat that she would have the president killed and she is the constitutional successor. That would promote anarchy in our country. I do not know whether the people can accept such a situation where the one who threatened will be the one to succeed in office as president. That is the clear and present danger we're trying to avoid. That's why we had to investigate, we had to quell whatever it is that could be brewing elsewhere. And the law enforcement agents, the police agencies are doing their jobs. And now things have settled down. All right. Final question for you before we let you go, because we're also following what's happening at the House of Representatives. As you know, the Quadcom leading its own investigation there yesterday, though, and this is nothing new. Mark Taguba has already said this in the years prior, involving or implicating the Vice President's brother, that's Congressman Paolo Duterte, and her husband, Mans Carpio, to illegal drug operations in Davao. Mark Taguba saying that Congressman Duterte is the head of the group in Davao involved in illegal drugs. Is the NBI going to take the initiative to investigate this as well, Undersecretary? I think the Quadcom is already completing its investigation and it will formally transmit the records to us. I think it's better for us to await it and then react if the NBI still needs to do some follow-up investigation. But I think the committee report would be a good starting point for the NBI to pursue this. All right, we're going to have to leave it at that. Justice. O, nakita nyo, mga friend. Kaya sinasabi ni Chua na pababayaan na lang niya yung investigasyon sa AFP. Hindi na papatawag si La Chica at saka si dahil baka makagulo pa raw siya sa internal investigation ng AFP doon sa dalawang tauhan ni Sara. Mali. O, tignan mo to, si Andres. Nagbabase siya doon sa naging
investigasyon ng Quadcom tungkol doon sa kay Pulong Duterte na siya ang pinuno ng parang mafia ng smuggling sa Davao. Doon yung iniintay ni Andres na ipo-forward ng Quadcom sa NBI. Tingnan nila kung makakapag-imbestiga pa sila, mas dadagdagan pa ng investigasyon dito sa mga nakita. Sobra ho kasi yung mga testigo na nagdidiin kay Paulo Duterte. Hindi ho kagaya ng mga nagdiin kay Laila de Lima na mga preso. Ito ang presong yung nagdiin kilala, ito mga preso to na napreso to na kumbaga sa yang sila Tagubay nagmiyembro pa raw. Nag-enroll sa Davao Boys ng 5 million para yung kanyang mga transaksyon sa custom, dire-diretso, walang harang. Di ba? At ayon kay Andres, itinaas na raw nila ang level ngayon ng Department of Justice. Mga prosecutor, di ba? Hindi kagaya dati na pag nakakita sila ng probable cause, iyan na agad nila. Ngayon, hindi. Kailangan talaga yung makita nila na doon sa nakasampa sa kanilang kaso, bago nila itulak sa korte, siguradong magkakaroon ng conviction. Ganun na ho kabigat ngayon daw, sabi niya, ang Department of Justice. Mga boss. Maganda kung ganun, di ba? Mga friend. Kasi nga, kung minsan, probable cause ng probable cause. Pagka nagkalagayan, probable cause pagdating sa korte, nadidismiss. Di ba? Ito hindi, sabi ni Andres. Sinisiguro na raw ngayon ng mga prosecutor na pag nagbigay sila ng probable cause, talagang madiin. Hindi basta-basta sila nagbibigay ng probable cause. Kailangan na yung aakit sa korte na nagkaroon ng probable cause dito sa Department of Justice, matibay na magkakaroon ng conviction, mga friend. Maganda kung gano'n, diba? Pero tanong, bakit hanggang ngayon, nag-iintay lang tayo kung hanggang kailan nga may mangyayari dito sa mga investigasyon na to, mga boss. Pero yun nga, sobra, diba? Yung Sara Duterte. Pinasasagot ka dito sa mga akusasyon, itong mga nakasampa sa'yo, ang sagot ni Sara Duterte, bias naman yan. Ba't ako sasagot sa inyo? Bias kayo bias ng NBI. Lahat AFP, lahat, department, lahat ng sangay ng gobyerno. Bias kay Bakit? Sabagay, wala naman tayong masasabi dyan. Doon sa Davao kapulisan, bias sa kanila. Diba? Pagka yung NBI doon, si Alpau, sabi nga niya si Arliston, sobre-sobre yan. Pag munta may sobre, paglabas, diba? Bias nga doon kaya yun ang tingin ni Sara ngayon. Si Paulo Duterte, sabi, harassment lang daw yung mga nakikita nila sa Quadcom na yan, na sinasabi ni yung Taguba. Tsaka nitong isa pa. Dalawa nagsasabi sila yung Davao Boys ang mula 2016 ang talagang pinakamalaking player sa Bureau of Custom. Puta, mantakin mo para ka maka-enroll sa kanila 5 million agad. Enrollment pa lang yun Pero walang sabit ang mga transaksyon mo, di ba? Ang pating yan, sarap ng buhay nila doon, mga friend. Tsaka yung mga panahon na yun, totoo, marami hong namatay na mga taga Bureau of Custom. Maski na araw, patay. Marami hong namatay. Totoo yung sinasabi nung yung isa kasama ni Taguba. Basta ang tanong lang, kailan pa ba yung sinampang kaso ng Department of Justice? Sa Department of Justice siya nagsampa si Trillanes, di ba? Sinampa ng kaso si Digong, marami sinampahan kaya marami ho tayong naantay. Lapit na maubos yung popcorn ko, mga friend. Club na tayo. Dolores
Rumbines, welcome to the club. Ha? Sa totoo lang, nagmukhang baliw na rin tayo sa paulit-ulit na pakikinig sa isang buwang na babae. Dapat impeach na yan. Totoo ka, Dolores. Jerry De La Rosa, shout out. Gandang araw, sir, sabi niya. Michael Santos, shout out, ha. Tanga talaga yang si Sara na yan. Inimbento nila yung LCAC. O, si Duterte nag-imbento niya, LCAC na yan, eh. Para mag-red tag ng mga kumukontra sa kanila, tapos biglang hindi niya alam. Sobrang katangahan talaga. Magaling lang sa pagnanakaw, kawawang Pilipinas. Uy, wag ka nga, Michael. Mataas pa rin ang survey niya. Maging presidente raw yan. Ay, bongbong. Glenn Toldit, shout out. Sir, sa akin sana, huwag nang pansinin ang isang ito dahil alam natin na kawalangian at kasinungalingan lang ang sasabihin ni Black Pusit Sara Di Pusit. Jane Labay na, my friend, shout out. Hello mga Karaoke Warriors, maligayang Pasko sa inyong lahat. Medyo busy lang, kaya walang appear sa vlog mo, Sir Rox. Okay lang, basta mag-ingat. Mag-ingat ka, maraming kakalat-kalat na ngayon magpapasko. Baka ikaw ang Lisa Cruz, welcome to the club. Kasi sa dami ng kasalanan nila, takot na sila. Totoo. Estrelita Hero, shout out. Good afternoon po, Sir Roque. Watching from Japan. Kamusta na po kayo? Lagi po kayong mag-ingat dyan. Lalo na't magulo ang politika. Masyado po dyan. Kagagawa ng mag-amang digong nyo. At Mary Grace Piatos Pusit. Librado Ludovico, shout out. Tawa-tawa. Ako, Karox, hindi natutuwa dyan kay Sara Shimenet Tambalustay. Saan ka kumukuha ng kapal ng muka? Saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha yan? Aba salapi ng bayan ang ninanakaw niyan. Harap-harapan, ano yan? Nakaw na lang ng nakaw, walang hiya talaga po eh. Ikaw naman, Librado, para daang 612.5 million lang eh. Hindi nakaw sa kanya yun. Ang nakawan sa gobyerno, narinig mo naman, bilyon, tapos kaakusahan nyo akong nagnanakaw ng ganyan. Ang palagay nyo sa akin? Small time? Librado Ludovico, shout out. Miguel Edwin, shout out, my friend. Mabiyayang madaling araw ng Huwebes, Karox. 3:24 AM, enjoy lang tayo. Ibigay na lang natin kay Lord ang lahat para matapos na ang kahibangan niyang si Mary Grace Piatos Sara Jimpotpot. Basta ito yung Librado, pag ito nakalusot, no? Ewan ko kung ano pa pag-uusapan dito, putik. Malinaw pa sa brilyanteng pinakamahal to. Kung nangyayari na to, uwi na lang yan ito. Mag-aama na to, tignan mo. Pero merong pa rin, may courtesy pa rin ang binibigay ng Senado at Kongreso sa kanila, no? Ano ba yun? Kalimutan ko yung courtesy na yun, no? Nire-respeto pa rin nila bilang dating presidente raw na nagnakaw sa kaban ng bayan at nagpapatay ng katakot-takot na tao. Yan ba dapat nire-respeto? Tangin na naman. Sorry, Karox, off volume muna. No time to listen sa lintik na yan. Ay, naku, Librado ka. Kaya nga hindi ko na yun si Armina Consentino na ang kinontent ko eh. Oo. Samantakin mo, alam na alam ni Sara Duterte na bias ang DOJ, bias ang NBI, bias ang Armed Forces. Bakit? Tatanong lang. Sa kanila nga sa Davao, walang makagalaw sa kanila ng mga AFP dyan, NBI dyan, Department of Justice dyan, wala, diba? Pinailan nga ni Franz Castro ng grave threat yan eh, si Digong, dismiss! Ang bilis, di ba, dismiss? Hindi pa pumunta si Digong. Abogado lang pinadala, di ba? Paano di ba nalaman ni Sara Duterte bias kayo, di ba? Dahil kampi ng Good evening po, kuya, at sa mga mahal mo po sa buhay, at sa mga kawaros. Ano yan? Akala ko ba matalino siya? Bakit ganyan di niya alam ang ibig sabihin
Di naman po ako matalino, pero siya abogada, BP, kung punahin niya si BBM na hindi raw magaling Pangulo, simpleng ibig sabihin, di niya alam, paano pa kung siya ang Pangulo, lalong patay na ang ekonomiya ng bansa, magaling lang sila sa pagtatago ng kaba ng bayan. Ay buhay, nakakasawa na yang Sara Dupes na yan. Good night, kuya, at sa mga ka-warriors, sabi ni Chupista Bunao. Charlie Way, my friend, shout out. Is Sara really a lawyer? Her public speaking is so horrible. Grade 2 level. Kalat ni Baya, shout out. Exactamente, sabi ni Kalat ni. Nagkastila ka pa. Alan Royales, shout out. Watching replay, no skip ads. Salamat. Hindi naman ako nagla-live eh. Oo. Chupista Bunao ulit. Ano kuya, 6 trillion ang budget itong 2025? Mahigit 6 trillion. Chupista, baka alam mo. Tapos bukod pa ang utang ng bansa natin na 13 trillion. Aba, kahit na magkaapo po ang apo natin, di pa rin tayo makakabayad ng utang. Tapos marami namang silang mga confidential fund, Kuya Roque. Magsenador ka na rin kaya BP. Ayan ang laki ng budget. Biro lang po, tapos ang mahirap pa rin. Yan naman ang gustong-gusto nila para magagamit nila sa eleksyon. Sinabi pa, Chupista. At yung mahigit 6 na trilyon na yan, uubusin yan. Oo. Uubusin yan. Sa 2026, paano na naman? Baka 10 trilyon na ang budget. Putang ina yan. Tignan mo nga si Sara. Sabi ni Sara, binigyan ako ng 125 million December na. Siyempre, kailangan ubusin ko yun. Hanggang December 31. So, ubus. 10 araw. Ganun ang pala, kailangan. Buong taon na yun, ubusin mo talaga lahat yung putang ina yun. Ewan. Kalat ni Bayaw, ano ba Kasani? Diyos ko, mahabagin, maawa ka naman sa amin. Wag mo na kasing pagsalitain si Sweetheart Sara para hindi sumakit ang ulo at tumbong natin. Pasayawin mo na lang siya. Tanginang yan. Kaya daw maniwalang abogada to. Kasi kung abogada to, hindi sasapak na sheriff to. Alam niya ang batas. Di ba? Nagtatrabaho ulit sheriff, puta, talagang grabe. Hindi lang isang sapak, talagang sunod-sunod, di ba? May nangyari ba? Nag-imbestiga ba ang Department of Justice? May kaso ba? Meron yata. Nakasampa doon sa Supreme Court pa yata Hanggang ngayon, nandun pa, nakasampa. Oo. Malapit na maging presidente, hindi pa nadidisbar. ICC na lang talaga pag-asa dito sa bansa na to. Basta kabayo ay magaling mag-audit, sabi ni Kalat niyo. Kalat niyo na naman. Bahala si Sweetheart Sara kung hindi niya alam kung saan siya miyembro. Basta kami ni Kasani ay miyembro ng NTFL-PAC. Kalat ulit. Good evening, Kasani. Pasayawin mo na lang, Kasani. Pasayawin mo na lang. God bless your family. God bless, Kalat ni. Rodrigo Ilagan, welcome to the club. Kabuisit ka na, Sara. Asal walang alam. Yun nga. Shirley J. Sir, shout out Naku, Diyos mio. Ano na namang aasahan mo dyan kay Doc Sara Carox? Nagtataka nga ako kung bakit naging BP yan. Karimari-marim talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Sa mula nang pumasok ang Duterte sa national politics. Sakit sa ulo ng mamamayan Pilipinas. Ano nga ba? Shirley ulit. Confidential fund, ibig sabihin, lantarang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Yung ba ang ibig sabihin nun sa Tagalog? Mukhang naniniwala ako sa ito, Shirley.
Testenko, shout out Karaoke. Dapat pag pinapakinggan natin ang mga pinagsasabi ni Sara ay may katabi na tayong pang BP. Nakaka-high blood kasi ang mga kabubuhan. Totoo. Friend Shelby Sapeda, shout out. Tia Deli. Christiansen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona nak, shout out Cassandra Daisy ulit Yan ang napala natin sa mga bubutante na Duterte Marcos. At ang masaklap, parehong mga senador at congressman ang mananalo. Kayang hindi natin pinaglalaban ang manual counting at hindi makina. Handa na nating magdusa habang buhay. Sinabi mo pa, Cassandra. George Ala, shout out. Matagal na sila sakit ng ulo ng government. Silang lahat. Kita dyan. David Alin Mendoza, shout out. Hi Karox, saan kaya kinukuha ni Saramao yung mga sinasabi niya? Gaya na lang ng sa audit may COA. Sabi niya, ang COA lang ang may karapatang magtanong tungkol sa pagkasta niya confidential fund. O, di ba? Kahit sa mga korupsyon, di ba pwedeng magtanong ang mga may-ari kung saan napunta ang nagasta ang pera ng kumpanya? Sabihin lang pala na wala kayong karapatan magtanong. Sa auditor lang ako sasagot. Tawa ng tawa si David Allen Mendoza. Kuyukot mo, Sara. Sakit sa ulo ko pati sa ibaba ng mga sinasabi mo. Dalawa ulo natin Pati may ulo mo sa baba sumakit. Tanginang yan. Hi Lord. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Jeff Ramos na George Alas ulit Sa barangay na lang tumakbo si Sara. Doon maraming mauuto siya ulit. Pwede. George Alas kakapagtaka naman to survey na to. Hanggang ngayon mataas pa sa survey yan. Bumaba. Ay nako, Diyos ko. Pero matayo pa. Sa tagal 2028 pa naman di ba? Marami pang tsansa si His Excellency na matapos ito, Ang daming perang nakaipit talaga diyan, His Excellency, baka kala mo. Sapat na siguro para guminhawa ang Pilipinas. Pag nabawi mo lahat ang naamantaka mo kay Pulong Duterte pa lang 51 billion na. Walang COA doon, hindi tinatanong ng COA 'yon, walang nagsasiyasat doon saan napunta yung pera. Di ba? Yung kay Sara nung siya mayor, wala pa rin yata tatanong, ngayon lang nabubuksan dati. Di ba? Kaya tanong mo lang mga friend. Ano kaya pakiramdam ni First Lady pag nakikita niya itong si Sara kung magsasagot sa media at magpapa-press conference pa? No. Alam niyo yung Lisa Marcos, tinitingnan ko mukhang hindi madali siyang mabuisit. Di ba sabi niya? Bad shot na siya sa akin to, sabi niya. Diba? Kay Tunying. George Alas, hindi nagpaliwanag dahil hindi nagpaliwanag, daming dahilan at gimmick lagi ng pamilya nila. Totoo. George Alas ulit. Talo sila kay Trillanes, partida, hindi na government official siya. Di ba? David Allen Mendoza. Kaya nga kailangan talagang busisiin ang Compipan ng OBP kasi nga nahuli na sila ng maangkin ng mga kredito kagaya nung sa AFP na nakisali lang sila pero pinapalabas na nagbigay sila ng pondo sa AFP gamit yung certificate of participation po ba yun sa nilagdaan ng AFP. Di ba? Tapos sabi nila 15 million ang binigay nila, David. Doon nila nilagay 15 million. Sabi ng AFP, ni piso wala Tanginang yan. Tapos Diyos kong kapal ng mukha nito. Ngayon lang sa lahat ng totoo, maraming politikong makakapal ang mukha. Pero ito, grabe. Itong mag-aama na to, grabe ito. At iisa ang sagot nila.
Pinupolitika nyo kami. Tangina niyan. Hinaharas nyo kami. Tinatanong lang kayo. Puta, nagkakantatumba na nga yung mga tauhan ni Sara Duterte doon sa Kongreso. Pag tinatanong, nagkakanda himatay na. Puta. Baboy na baboy ang Senado at Kongreso dito sa mag-ama na to. Totoo. Grabe, no? Pinapatawag na rin yata asawa ni Sara Duterte pero hindi pa pumupunta sa Kongreso dahil yun nga, sabit yung pangalan niya sa kila Tagubay. Haharapin siya nila Tagubay. Tsaka yung magaling yung isa. Nakalimutan ko pangalan ng isa eh. Hindi ko na ano. Pero alam niyo yun mga friend. Yung kasama ni Taguba, preso rin siya eh. Yung nakalimutan ko yun. David Alin Mendoza ulit ito. Karox, ayon kay Sara Jing, maliit na lang daw yung 612 million na combi funds niya kumpara sa presidente. Ang swerte talaga ng mga politiko natin. Kaya nagpapakamatay ang karamihan na makapwesto. Sana kunin na lang sila ni Lord ang mga tiwaling politiko. Sus pare, naubos. Ang inang yun, wala na tira. Real Christian Ruiz, shout out. Lahat na lang ng government agency ay kinalaban na ni Inday Sara. Lahat sila, bias. O ano ka? Rodelia Alpilor, ang gaga talaga ng mandarambong na yan, Xerox. Sus Mariosep, ano ba yan, Xerox? Ang alam niya manguha ng pera ng bayan, gahaman. Ay sir, kainis talaga yung pusit na yan. Ganun pa man, salamat sa paliwanag at ingat lagi. God bless po. God bless, Rodelia. Ito si Ted. Shout out, Ted. Ano ba yan, Sara? Parang sa tanga ang pagpapa-interview mo. Pati ang media, nagtatanong sa'yo eh. Pinagmumukha mo ring tanga. Kundi lang sa programa ni Karaoke, di kita panunurin bugok. Yung Ted na to, pati ako pinapatawa eh. Panoodin mo kasi. Dised, shout out. Xerox, paano kaya pumasa sa bar? Ay, parang batang musmus magsalita. Sinali mo pa. Hiniroso, Hernando, welcome to the club. Nabubulol na ang babaeng kurap. Wala nang sense mga sinasabi. Ang alam kong paano simutin ang pera ng mga taxpayers diretso sa bulsa niya. Sinali mo pa. Travis Herrera, shout out. Lisa Juyad, shout out. Kahit kailan hindi nakakatawa ang sinungaling at magna kumpirma na puro multo lang. Wila lang yan na nga tayo. Siya pang astig. Sinabi mo pa, Lisa. Ha? Lahat sila, pati tatay niya, puting ina. Lord. Taki mo, babatuhin ng microphone si Trillanes, tsaka aambaan ng suntok si Laila de Lima. Sa Senado yan, ha? Tanginang yan. Astig na astig talaga, di ba? Putang ina. Sabi nga ni Secretary Llamas, mga halimaw. Tanginang yan. Tapos ito yung mga gunggong. Marcos resign. Putang inang yan. Mga ulul, mga demonyo, kabron. Udas, Barabas, Hestas. Putang ina kayo. Federico Mandaco. Mga wala talaga, putang ina. Mapapamura ka talaga eh. Di ba? Marcos resign, siniupo nyo, mga ungos, ang siraul, mga bobo. Tangin na kayo. Federico Mandac, shout out, Off talaga. Co-chair ng NTFL ka, pero di niya alam kung anong opisina ang pinamumunuan niya. Tapos sasabihin, hindi raw marunong mamuno si PBBM.
in broad media, sasabihin niya, nalimutan niya ang sagot niya. Nagmukhang engot lang. Basta alam niya, kailangan niya ng confidential fund at wala siyang dapat ipaliwanag. Kasi nga, confidential daw. Yun sabi ng tatay niya. Ano ka ba? Yung tatay niya ba napagpaliwanag sa confidential fund? Sabi niya, ba't ang papaliwanag? Kaya nga confidential eh. Tangino niyo. Inang yan. Ay! Putang ina. Putik yan. Bayan. Dapat talaga tanggalin yung confidential fund na yan. Putang ina. Tuloy natin kay Federico. Wala siyang alam sa mga ARs. COA, paki-explain nga. Parang sinasabi niya, peke yung mga ARs niya. Nasaan ang perang milyon-milyon? Yun nga, may kasalanan, COA. Hindi raw galing sa kanya yung puta. Wala raw siyang alam dun. Puta. Ay! Pero lahat daw ng kaso, katakot-takot nga kaso eh. May kanya-kanya yung mga kaso na yan. Marami ka akong abogado. May kanya-kanya silang, may mga nakatapat na abogado kada kaso kung nakasampa sa akin. Lagi. Itong bansang Pilipinas, pinapatakbo ng mga abogado na nagsisilbi sa mga ganitong klase politiko, mga kurap. Oo. Yun naman mga general na natatapalan ng pera, putang na, hindi kayo nahihiya. Pinaaral kayo ng gobyerno ng Pilipinas, di naman yung mga hayop na politiko na yan nagpaaral sa inyo, diyan kayo nagsisilbi. Dahil sa kwarta. Ang ina kayo, hindi kayo na. Sa Syria, nanalo na yung mga rebelde ron. Iba na naman, gulo dun. O, diba? Baka yan ang mangyari dito. Pero sana naman may maupong matino, no? Kaya sabi ko, mas maganda talaga yung martial law eh. Walang kongreso, walang senado eh. O, diba? Kung napatakbo lang ni Marcos na matino tong martial law niya, pero 20 years din ha, opo. Pero maraming napagawa ha, hindi ako Marcos, pero yun nangyari. At paulit-ulit ko sinasabi, nung napalaya si Marcos, tapos na ako itong Pilipinas na to, lalong magkakaleche-leche. Hindi ako nagkamali, di ba? Bakit? Puta na, makakabalik ako yung mga gutom nung panahon ni Marcos na walang nakabalik. Walang kongreso, walang senado. Ngayon, biglang napuno, 300 yata ang kongresista. 24 ang senador. O, diba? Yung mga tao-tauhan yan, puta na, yung nanakawin yan. Nung panahon ni Marcos, walang ganyan. Tsaka walang eleksyon. Ang laking tipid, di ba? Ha? Walang magnanakaw, siya lang. Mga kontrata na yan, lahat. Ngayon dito, grabe, putang ina. Ay, Elizabeth Iscare, shout out. Good morning, Sir Rox. Dapat lang tanggalin na yung confidential. Lalo pa sa mga nasa gobyerno, wala namang mandato dito. Nasa gobyerno, wala namang mandato dito, lalo na yung security. Lalo pa yung mga security ng ating bansa. Sa tingin ko dyan, legal na pagnanakaw dapat ang tawag dyan. Lalo pa at eksperto sila dito. Number one dyan ang mga Duterte. At ito namang si Sara, napakatanga pala nito. At di alam pinagsasabi, nagmamagaling sa isang bagay na wala namang alam. Kasi nga, eksperto sila sa pagbulsa ng kaban ng bayan. Ginawa na nilang hanap buhay yan para maging politiko. At aral nga naman maging legal ang pagnanakaw. Ha? Elizabeth Iscari ulit. Piling kasi ng mga Duterte na sila ang may makapangyarihan dito sa Pilipinas. Kaya malakas ang loob ng mga yan na murahin at huwag igalang ang ating pamahalaan. At ito namang si BBM, katakataka. Hindi ito makagalaw kontra dito. Kaya naniniwala akong may sikreto sila ng mga Duterte na pinanghahawakan dito. Hay, ang kawawa dito, tayong mga Pinoy. Sinabi mo pa. Elizabeth ulit. Maliwanag sa sikat ng araw na matalinong bobo pala ito si Sara na to. Nakakatawa nga. Nakakatawa mga sagot na malayo sa tama. Ay nako, gising taong bayan, gising nga kayo. Mag-isip kayo kung totoong may isip nga kayo.
Arnold pa si Diego, shout out ah. Sir Rox, hindi sapat na ma-impeach at makakulong yan. Dapat isoli din niya ang mga pera di malaman kung saan dinala ng tambalustay na yan. Wizkid, shout out. Pag nakalimutan yung sagot, hindi importante yun. Yun eh. Totoo yan eh. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Ilang araw na lang, simbang gabi na mga pre, ha? Ay, nako Lord. Sana, bago magpasko, o kaya sa susunod taon, magkaroon na ng mahuli na si Bantag, makabalik na si Tebes, no? Marami pa. Ano pa? Si Kibuloy. Sana kumanta na, no? Diba? Tangina, wala. Lahat ng kaguluhan na iniwan ni Duterte, yan ang gumulo sa administrasyon nitong si Bongbong, di ba? At saka marami pa eh. PhilHealth, kung ano, PhilHealth, zero budget daw. Tangina. Gulo ng ano. Ewan. Basta, antay lang tayo sa ICC. Magandang gabi po mga boss.